Mayroon bang Diyos? Ito ang tanong ng karamihan na nawala ng pag-asa na maniwala na may nag-iisang tunay na Diyos na tagapaglikha. Banggitin natin ang iilan na dahilan para manumbalik ang paniniwala ng isang tao na may tunay at nag-iisang Diyos na tagapaglikha. Una dito ay ang kaayusan ng sanlibutan. Isipin mo na lamang habang ikaw ay naglalakad sa dalampasigan at ikaw ay nakakita ng relo sa buhangin. Maniwala ka ba o maniniwala ka ba na ito ay nabuo na lamang ng kusa? Hindi pwedeng sabihin na ito ay nagkataon na basta na lamang sumulpot sa buhangin. Ang masalimuot na detalye ng bawat bahagi ng relo ay hindi pwedeng mabuo sa mga materyales na nakabaon sa buhangin na walang gumawa. Ang pagkakataon na dulot lang ng kalikasan ay hindi maaaring makagawa ng gumaganang relo. Ganun din, kapatid, kababayan, ang pag-ikot ng mundo sa araw ay kontrolado na ang mga sayentipiko ay nagbibigay ng paunang pahayag ng mga oras at ang pagsikat at paglubog nito. Katulad ng relo, sa halimbawa na nabanggit natin. Gayon din, ang mundo ay mayroong tagapaglikha na gumawa para maging tama ang panahon ng pag-ikot nito sa araw. Maaari bang mangyari ito ng basta na lamang? Gayon din naman kapag nakakita tayo ng kaayusan, batas at sistema sa ating mga sarili at sa buong sanlibutan. Ang tagapagsaayos na ito ay mainam na nagpapaliwanag sa pagkakaroon ng Diyos, ang siyang nagdala ng kaayusan ng sanlibutan. At ang pangalawa, ang simula ng sanlibutan. Ang makabagong agham ay nagpatunay na ang sanlibutan ay may simula. Ito ay batay sa natuklasan kamakailan lamang na ang daigdig ay lumalawak. At kapag tayo ay bumalik sa unang mga panahon, ang sanlibutan ay nagkakasama sa pasimula. Mayroong tatlong posibleng paliwanag sa simula ng sanlibutan. Ito ay maaaring una, ang sanlibutan ay nanggaling mula sa wala. At ang pangalawa, ang sanlibutan ay nagsimula sa sarili nito. At ang pangatlo, ang sanlibutan ay nilikha ng Diyos. Sa pangalawang paliwanag, ang isang bagay ay hindi mangyari kung hindi pa ito umiiral. Kaya ang pangatlong punto na lamang ang magsasabi natin na ito ay makatwiran, na ang sanlibutan ay may naglikha, na may isang mataas at maalam na Diyos ang siyang lumikha ng sanlibutan. Maaring itanong ng ibang tao, sino ang lumikha sa Diyos? Ang Diyos, ang tagapaglikha, ay iba sa kanyang mga nilikha. Kung siya ay parihas ng kanyang mga nilikha, nangangailangan din siya na isa pang tagapaglikha, na hahantong sa ideya na napakaraming tagapaglikha. Mahal naming kababayan, ang Diyos ay nananatiling umiirat at walang simula. Kung sa ganon,
ang katanungang ito ay hindi makatwiran. At ang pangatlo, ang kasulatan mula sa Diyos. Kapag ang Diyos ay magpapahayag ng aklat para sa sangkatauhan, ang aklat na ito ay naglalaman ng malinaw na katibayan na mayroong Diyos. Mayroong malinaw na tanda na ang Quran ay salita ng Diyos. Ilarawan natin ng kunti kung ano ang Quran. Ang Quran ay pinahayag noong 1,400 taon na ang nakalipas ay naglalaman ng mga makaagham na katotohanan na kamakailan lamang natuklasan. Halimbawa na lamang ang tubig bilang pinagmulan ng lahat ng may buhay. Mababasa natin sa Quran, chapter 21, verse 30. At iba pang halimbawa, ang paglawak ng sanlibutan. Mababasa natin sa chapter 51, verse 47. At ang kanya-kanyang orbit na araw at buwan sa chapter 21, verse 33. Ang Quran ay naglalaman ng mga makasaysayang katotohanan na hindi pa nalalaman ng mga tao noon. Pati na rin ang mga maraming hula na napatunayan na tama. Ang Quran ay ligtas sa lahat ng kamalian o pagkakasulangatan. Ang Quran ay ligtas sa lahat ng kamalian o pagkakasalungatan. Ang Quran ay napanatili ang bawat titik nito mula pa nang ito ay inihayag sa kanyang orihinal na wikang Arabic, na di tulad ng ibang kasulatan na hindi napanatili sa tunay na anyo at wika. Ang simple, dalisay at pangkahalatang mensahe ng Quran ay umaakit sa likas na paniniwala ng tao patungkol sa Diyos. Ang Quran ay inihayag kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hindi nakapag-aral. Subalit ito ay naglalaman ng kakaibang estilo ng salita na pinaniniwalaan bilang tugatog ng kagandahan ng wikang Arabic. Ang maraming kakaiba at mahimalang aspeto ng Quran ay siyang pinakamainam na paliwanag na ito ay nanggaling sa Diyos.